Hello, good morning. Welcome sa ating YouTube ngayong umaga. Kung saan ka man sa lupalop ng mundo, kumusta po kayo? Sana kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel nang sa ganun ay updated pa rin kayo sa ating mga videos mga guys. Ngayon, pag-uusapan natin itong Kabagan Santa Maria Bridge, no? Na nag-collapse at maraming mga information na nakita natin na parang hindi naman tugma. At maraming mga commenters na nakikita nila na kaninong project ba yan? No? Kay Duterte ba yan? Kay Pinoy? Kay BBM? No? So ngayon, ang proposed talaga na budget niyan is 636 or 600 plus million pesos. Ngayon, that was under Benigno Noynoy Aquino III noong 2014. And expectedly, matapos 2017, teka lang. Huwag mo na mag-conclude, ha? Huwag mo na mag-conclude. Pakinggan mo muna ang aking paliwanag. If I'm wrong, correct me if I'm wrong. Okay. Accordingly dito sa nakita natin na datos, nag-start ang construction ng bridge noong October 2014 under the Benigno Aquino III. And the bridge was completed in 2017. Pero, nag-propose ang DPWH na parang hindi pa tugma at sakto ang tulay. At nag-propose sila ng another budget para makumpleto talaga kasi ang 2017 hindi kinaya. Again, so nag-extend sila from 2017 from 600 plus million to 1 billion ang hiningi ng DPWH para ma-expand ang tulay at maayos at matapos sa taong 2019. So ngayon, kasama ba dito ang kay President Duterte? Accordingly, the Kabagan Santa Maria Bridge was started before the build. Meaning, hindi siya kasama sa mga flagship or mga high na ano ni PRRD sa build. Okay? Because the bridge was completed before the build. Accordingly, wala siya sa build. So meaning, kasi nga nakita ni Mark Villar and President Duterte na meron naman ng allocated budget. So hindi na nila inanuhan yung budget. Let the contractor na. Binigay na yun sa contractor. Okay? Depende na yun sa contractor kung paano nila binulsa yung yan ang sinasabi ko. So therefore, the Kabagan Bridge sa Santa Maria is not a part of the build initiative. So meaning, yan ay galing kay Pinoy. At nabudgetan na talaga yan from the Pinoy. Siyempre, previous administration na yun. Ikaw ngayon, 2019, ikaw presidente, may budget, may allocation na yan. Let the contractor do it. Okay? So, kasi binadgetan na yan ng previous administration. Ganun po yun. So, ang nagtanong, kaninong project talaga nagsimula? Kay Pinoy. Okay? Walang kinalaman ang ngayong administrasyon. Kasi si BBM umupo 2022. Hindi naman sa pagtanggol ni Marcos Pero, yun ang maliwanag na paliwanag. Pero, so, noong 2017, mga light vehicles lamang ang pwedeng dumaan noong 2019, mga light vehicles. Ngayon, sinabi naman ito ng DPWH na kailangan mag-conduct ng retrofitting. Ano ba yung retrofitting sa construction world? So, retrofitting means to strengthen, mapataas, manatiling safety ang tulay. Retrofitting, tawag nila doon. No? Maging maayos, maging safety, maging mas matibay. At nag-allocate ang this administration Marcos, okay, ng 274,806,456.62 para daw patibayin ang tulay. Mas patibayin pa ang tulay. Kasi nga hindi yan under build, no?
mas patibayin pa ang tulay. Sabi ni PBBM sa Marcos sa DPWH. So ngayon, nagawa ng retrofitting, nag-start nung May 2023, if I'm not mistaken. So yung instead na pinatibay, instead na ginawang mas safety ang tulay para sa dumadaan, mas okay ang tulay, bakit parang ngayon bumagsak? Oh, ha? Pero hindi rin ito kay former President Duterte. Mas klarong hindi ito kay President Duterte kasi nga nag-start ito 2014, panahon ni Pinoy. Ayan, no, may datos tayo sa screen, no, galing ng DPWH. Klaro man yan, no? Oh, klarong-klaro. Tapos, supposed to be again, matatapos siya 2017. Pero, nag-extend kasi kinulang ng budget at hindi matapos ang tulay, nagkakaroon ng expansion. So, natapos siya 2019. Mga light vehicles ang dumaan. And then, nag-retrofitting, pinatibay ko noon ni Marcos administration, inutusan ng DPWH o nag-propose ang DPWH para matapos yan, nag-another ng 274 million. So ngayon, pinatibay nyo naman kaya ang tulay na yan para maging safe lahat sa mga dumadaan dyan. Pero anong nangyari? Bakit bumagsak? Ano bang ginamit yung kabilya dyan? Instead na ganito kalaki, ganito na lang. So isisisi yan. Supposed to be, wala naman talagang sisisihin. No? Ayaw ko mangsisi. Pero kung sasabihin nyo yan kay PRRD, mali kayo. Kasi ang budget niya nagsimula pa noong 2014. O sino bang president noong 2014? Di ba? So kaya, mas maigi na tingnan maigi. Pero, ang pinagtataka ko lang, nag-budget ang this administration kay Marcos ng 274 na galing sa GAA o sa General Appropriation. Pero, para i-retrofitting. Pero bakit bumagsak? Palaisipan. Retrofitting means to strengthen, patibayin, makuha yung safety. Basta retrofitting, paayusin, palakasin, patibayin. Oh. Pero bakit bumagsak? 'Di ba? Isang tanong, no? Kung mali ako, correct me if I'm wrong pero nagsimula yan kay Pinoy. And then hindi na po siya kasali sa Build because the Build ay nagsimula noong 2017. And then ang tulay na yan supposedly matapos 2017 dahil kinulang, ulit-ulit pa tayo nito dahil kinulang, nag-extend para matapos. So completely natapos noong 2019. Again, ang budget niyan hindi galing na kay President Duterte administration. Doon pa rin yan ang galing sa kay Pinoy kasi nga nabudgetan na yan. Ngayon, nag-retrofitting. Tila bagay, anong nangyari? Anong nangyari? Bakit parang kung saan mas pinatibay at mas secure yung safety ng mga dumadaan dyan, ba't ay bumagsak? No, palaisipan. Okay. So, yun lang. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel and God bless everyone. Thank you.